Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandiyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Good morning, Good morning, Jesus! Yan, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Unang-una po ay dito sa ating center sa mga kapatiran natin ngayon. Good morning. Masaya po ba tayong lahat mga kapatid? Ayan, masayang masaya. Bakit masaya? Kasi Dahil kay Lord. hindi nagbabago. Yan, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. Totoo po, yung awitin natin. Alam nyo, sa buhay natin ngayon, napakaganda na para hindi maging malungkot, alalahanin lagi natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Good morning po mga kapatid sa ating mga kapatiran na nanonood mula Apari hanggang Ulo. Ayan, sa ating mga kapatiran na nasa North, good morning po. Nasa East area, West area, and Southern area, good morning po sa ating lahat. At sa mga kapatiran po natin na nanonood sa ibang bansa at yung mga ano ba tawag doon? Nagiging link yung mga kapatiran natin para makapanood ang ibang mga mananampalataya sa ating Good Morning Jesus. Good morning po. Yan, purihin ang ating Panginoon. Sige, tayo po muna ay mananalangin. Alam nyo,
Una sa lahat talaga, dapat ay panalangin para ang lahat po ng ating gagawin ay magkaroon ng blessing. Thank you, Lord. Sige po tayo manalangin. Panginoon na po sa lahat, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa napakagandang umaga. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkapalang aming tinatanggap. Una sa lahat ay ang pagkapalang buhay na ibinibigay po ninyo, Panginoon, para sa amin. At salamat po, Panginoon, sa nakaraang magdamag. Tunay po, Lord, na kapag kami natulog, na kayo po yung aming una, pagising din po, kayo din po nasa kaisipan namin. At muli, Panginoon, sa oras pong ito, idinadalangin po namin sa inyo ang lahat po ng aming gawain, pangunahan ninyo kami, Lord. Yung pong aming mga kapatid na ngayon po ay nasa biyahe, papunta sa trabaho. Salamat po at ganoon din po yung mga nasa tahanan ng aming mga kapatiran po namin na ngayon po ay nakikinig. At higit po sa lahat, kami pong mag-asawa na gagamitin po ninyo ngayon. Ibinibigay po namin sa inyo, Lord. Kayo po ang magsalita para sa amin. Yung mga labi po namin, punuin po ng pasasalamat. Nawa po lahat ng mamumutawi sa aming mga labi ay salita lamang po na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Lord, at ang buong maghapong ito, dahil kayo po ang kasama namin. Salamat po sa katagumpayan na aming matatanggap. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ayan, para po sa ating verse of the week, sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yan. Thank you, Lord. Salamat sa ating palit. Alam ko po na pang ilang araw na nga ba natin to? Yung ating word ngayong linggo, pang-apat na po. Ang nagsinimulan po natin yan ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kaya alam ko po na ano na yan, memorize na natin mga kapatid yan. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Yung ating ginagawa po, napakahalaga nito eh. Yung mga... Anong tawag yun? Nare-remind po tayo ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. At sige po, sa atin ng pagkapatuloy, yun yung ating teksto na gagamitin sa umagang ito ay matatagpuan po dito sa Mateo. Basahin ko po yung talatang 16 at saka po yung talatang 24. Matthew 23. Matthew 23, verse 16 at saka po verse 24. Yeah, sabi po dito, sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipinumpa ay ang ginto ng templo, dapat ninyong tuparin ang kanyang sumpa. At sa verse 24 po, mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik na inyong iniinom, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Iyan, purihin ang ating Panginoon. Ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Alam nyo, hindi naman hulingid mga kapatid sa atin, yung ating pong pag-aaral ay tungkol sa talinhaga. Kaya pag binabasa po natin ang talinhaga, alam na po natin kung anong ibig sabihin yan. At bago ho tayo magpatuloy sa umagang ito, meron po akong dalawang katanungan sa atin. Ang unang-una pong katanungan natin sa umagang ito ay, ano ang layunin ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa buhay natin ngayon? Yun po yung unang tanong, ulitin ko po, ano ang layunin ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa buhay natin ngayon? At ang pangalawa po nating katanungan ay, ikaw ba ay isang taga-akay? At saan mo dadalhin ang iyong inaakay? Iyan ho ang dalawa nating katanungan sa umagang ito, na napakaganda hong sagutin. Mga kapatid, tayo po ay nasa pag-aaral na tungkol sa mga talinhaga. Alam po naman natin na ang talinhaga po ay ginagamit po yan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga pagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Alam nyo, ang Panginoon, pag binasa natin ang Bible, lahat ng gawain ng tao mayroong pagkapatunay dyan. Sa mga panday, di ba ginamit ni Lord yung hulog? Sa magtatanim, di ba lahat ginagamit ni Lord eh. Simple ang mga tao po, madali hong maunawa ang pagkatalinhaga. Kaya si Lord, pag binasa natin yung mga talinhaga, lahat na yata ng klase ng gawain, ginamitan ni Lord ng talinhaga eh. Alam niyo kung bakit? Dahil minsan ang mga tao, mahirap makaunawa. Kaya dinadaan po niya sa mga talinhaga. At ang parable o talinhaga, isa po itong simple o simple. Yan. Simple, short story designed to communicate a spiritual truth. Saan po yan?
Ito yung tinatawag sa mga religious principle, ano pa, or moral lesson. Di ba? Totoo naman po. At ang parable ay isang figure of speech. Tinitingnan ko nga ako sa dictionary, ano ba pagka sinabing figure of speech. Sabi to, in which truth is illustrated by a comparison or example drawn from everyday experience. Alam nyo, talagang si Lord, sabi ko nga, pag tinitingnan natin, di ba, nakaka-enjoy ngayon yung buhay natin, lalo-lalo na simula nating pag-aralin yung talinhaga. At ang talinhaga po ay ito'y tinatawag din na isang figurative language. Ano po ito? Para makita ang paghahambing ng mga kataga upang magbigay ng spiritual truth and light sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, natatandaan ko noong mga unang panahon, hindi naman hulingid sa atin na naisisir ko, hindi naman ganong kataas yung aking naabot ng pag-aaral. Pero habang inaaral mo yung salita ng Diyos, yung parang si Lord inilalagay ka doon sa mga bagay na para maunawaan mo sa pamamagitan ng kanyang salita. Walang makakapagsabi na wala akong pinag-aralan, hindi ko maiintindihan yan. Diba? Pero nung una nga, natatandaan ko pag nagbabasa ho ako ng Bible, tuloy ginagawa ko na lamang pong unan ang Bible. Dahil ang narinig ko pong sabi ng iba, pagka daw inuunan mo ang Bible, magiging matalino ka raw. Nasa ulo. Isinasa ulo. Baka malagay sa ulo. Hindi pala maganda. Baka sa ulo malagay. Kaya matutulad sa pag-aaralan natin ngayon, pagka sa ulo nang nakalagay ang Bible, kaya mahalaga po yan, pinapakita sa atin ni Lord. Although parable are often memorable stories. Ano po yan? Katulad po ng parable ng prodigal son. Di ba? Kung titingnan natin, yan tawag niya? Yung parable ng prodigal son, parang common na, lagi na lamang yan. Pero napansin ba ninyo, bakit binabalik-balikan? Inuulit-ulit. Ayun ang gusto ni Lord. Hanggat hindi tayo natututo, pauulit-ulitin ho talaga yan. Di ba? Nai-enjoy po ba kayo? Di ba? Minsan nasasabi, bakit paulit-ulit na lang? Ganun si Lord pag nagtuturo. Hanggat hindi tayo natututo, uulit-uulitin sa atin ng Panginoon. Nakakatuwa naman po. At sa atin, tayo na rin po ang mga makakadiscover. At may mga bagay pa ding hindi basta-basta po maunawaan, katulad po ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Sabi po ay yung mga talinhaga dyan. Kaya nga kung papansinin natin yung Matthew 13, do sa verse 24 hanggang 30, yung talinhaga nung ipa ba yun, sabi doon. Alam nyo kung saan inulit yan? Do sa Matthew 23, 36 hanggang 43. Parang sinabing, hindi nyo ulitin ko nga dito. Sa Matthew 23, 36 hanggang 43. Ganun po ang Panginoon. Kaya mag-i-enjoy talaga tayo. At Jesus used parabolic form of teaching to reveal the truth. Yan, nire-reveal po talaga sa atin yung katotohanan to those who follow Him and to conceal the truth from those who did not follow Him. Diba? Kaya ang sarap balikan ng ng ginagawa sa atin ng mga pag-aaral. At ang mga talinhaga po na ginagamit ng ating Panginoong Hesus ay fulfillment ng propesiya. Saan ho matatagpuan yan? Kay Isaiah, doon po sa Isaiah 6, 9-10, may binanggit po doon ang Panginoon Ang sabi doon, yung mga tao daw na na hindi daw, ba nakalagay daw pag binasa natin? Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakarinig. Di ba? Bakit sinasabi yon? Simple po, may mga tao talaga na pinatigas na po nila ang puso nila. At salamat na lang po nila sa Panginoon. At habang ang iba pinapatigas ang puso, tayo naman po, pinapalambot natin yung ating puso para lubos po nating maunawaan yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Tayong lahat po ay nag-aaral ng salita ng Diyos at dinadala tayo ng Diyos sa mga ganitong kalipunan ng mananampalataya upang sa ganun po ay matanggap natin yung pagkapala. Anong pong pagpapala? Bakit tayo dinadala ni Lord? Yung mga katuruan na para tayo ay maunawaan natin ang katotohanan. Simple, pagka walang ayon sa Bible, po yan kaya nga napakaganda na yung encouragement lagi sa atin na dumalo tayo sa ganitong gawain. Alam nyo ba ang layo niyan? Para matuto tayo. Minsan, may mga pagkakataon na akala natin, yung ginagawa natin, okay na yon. Di ba sabi nga nung iba, wala naman akong ginagawang masama kahit hindi na ako umattend.
Kaya lang ho, ang tanong, pag wala ka rin palang ginagawang mabuti, Anong ginagawa mo? ano yun eh, para natatandaan ko ang Daddy Bart noong sabi doon, pag ikaw daw ay, halimbawa, araw doon ng fellowship, at pag ikaw daw ay wala sa fellowship, nasaan ka daw kaya? At ano daw kaya yung ginagawa mo? Di ba, totoo naman, araw ng gawain, tapos wala ka doon. Ano nga ba yung ating ginagawa? At salamat po sa Panginoon at yung kanyang mga salita, ay alam ko pong tayong lahat ay laging may panahon para sa Kanya. At ang layunin po niyan ay para tayo matuto, madisiplina at maliwanagan upang maisabuhay po natin yung mga salita ng ating Panginoon. At sa atin din yung mga pag-aaral, kailangan natin alin yan? Para matuto tayo, kailangan ho natin yung Bible. Ako nga ho, dito, sa mga ganito, simple mula ho nung mag-lockdown, di ba? Pag nakikinig ho kami ng Word of God, alam nyo, hindi ko po hawak yung yung aking ballpen, notebook, pero ang hawak ko po ay cellphone, inililista ko po, di ba? Na maganda naman ho ang cellphone eh, basta ano lang yan, anong tawag yan, ginagamit talaga para mapapurihan ang ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoon na andyan po lagi para, ano yan, marami sa atin, anong ginagawa natin, anong dagdag, inire-record natin. Ako, mahina din pong magsulat. Di ba? Kaya inire-record, ang dami yung pamamaraan. Pag hindi alam, anong gagawin pa, magtatanong. Ayan ho, ang pinaka-ano ng mga tao, yung magtanong eh. Di ba, minsan, pag nagtatanong, di ba, parang ang dating, hindi ka maalam, mahina yung pagtanggap mo. Abay, masarap din ho aminin na minsan yung pagtanggap natin ay hindi ka agad-agad. Pero kasama po yan doon sa mga pag-aaral natin tungkol sa talinhaga ng ating Panginoon. Ngayon po, tawagin ko si Sister Wife. Ano naman ang iyong Yan, thank you Lord. Katulad, ulitin ko lang po, sa ating pong pag-aaral, kailangan po natin ng Bible, ng notebook, ng ballpen, ngayon modern technology, yung mga cellphone ginagamit po, reference books para makuha natin ang mga aral na naaangkop sa sitwasyon natin ngayon. Sa ating pong pag-aaral na binigyang emphasis kanina dun sa verse na binasa ni Pastor Simple, yung blind guides. Pero bago po natin aralin yon, gusto ko lang pong i-share sa inyo, bumalik po kasi ako sa chapter 22. Sa chapter 22 po kasi, pinakita po doon, inilahad ni Jesus ang parable of the marriage feast. Ngayon, naghahayag po siya, pinahayag po niya yung parable of the marriage feast. Nandun po yung mga Pariseyo, mga Saduseyo at mga Iskriba. So after pong makinig nung crowd, nakasama po itong tatlong to, meron pong sa verse 15 to 16 ng Matthew 22, meron pong mga question doon tungkol sa tribute of money. Sa verse 23 to 33 naman po, may question naman doon ang mga Saduceo tungkol sa resurrection. Sa verse 34 to 40, may question naman po sa Great Commandment, yung mga skriba. So, lahat po ng question na yon, syempre, pagka nandun ka sa crowd, nagbibigay information din po yan dun sa mga hindi nakakaunawa ng tungkol sa scripture. So, meron pong informative form para marinig nung kalipunan na nandoon habang nagtuturo si Jesus Christ. Ngayon, nung pong nasagot na ni Jesus yung mga question nila, si Jesus naman po ang nagtanong dun sa verse 41 to 46. At nung hindi makasagot ang mga Pariseo, nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo. Ang parable of the marriage feast ay isang illustration ng shameful treatment sa God's messengers ng God's elect nation. Sa marriage of the feast kasi, ang unang inimbitahan, syempre yung kanyang bayan. Pero marami po silang excuses. So, nung marami excuses, sige, punta ka dun sa punta ka sa ganun. So, summary na po yun. So, eto pong parable of the marriage feast, makikita natin na hindi po tinanggap yung kalahi, yung God's messenger, sa God's elect nation. At dahil dito, they were cast off. At yung ibang nasyon ang tinawag, inibitahan para dumalo dun sa marriage feast. At ang talinghagang ito ay nag-serve. Una, nag-serve siya na
na warning para sa mga elect, dun sa mga napili na talaga, na pwede silang alisin. Kasi tumanggi sila kasi ganito, kasi ganon. At ganon din sa mga newcomers, that they may be careful, or else they will be of the same faith. Di ba katulad natin, sa pag-aaral natin ng mga nakaraan, di ba, dahil tayo mga tinawag mula sa ibang lahi, kapag ginawa natin yung ginawa ng mga tunay na lahi, di ba? Pwede tayong tanggalin. Kumbaga, pagka hindi ka tunay na anak, pwede ka maitsapera. Pero, pag nanatili ka doon sa pagtuturo ng Panginoon, ang tawag niyan, mararanasan mo yung co-heir of Christ. Diba? Kung ano nararanasan ng tunay na anak, mararanasan pag nanatili ka sa pagsunod ng salita ng Diyos. Ngayon po sa chapter 23, ito nga po yung sinabi po dito, woe to scribes and Pharisees. Makikita po natin mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, sa chapter 22, ito pong tatlong to ay present. Sila po, itong Pharisee, scribes, and Sadducees, sila po ay mga elect persons na nasa assembly na tinatawag noon na Sanhedrin. Unahin ko po muna yung Pariseo. Pharisees were the most numerous and influential of the religious sect of Jesus' day. They were strict legalists. So, magagaling po sila sa mga legal na matter. Pinag-aralan po talaga nila yung mga kautusan ng maayos, inunawa nila at istrikto sila sa pagsunod dito. Ganon din po sa mga traditions. Yan po yung mga Pariseo. Marami naman pong mga Pariseo, hindi po lahat ng Pariseo ay ganon, pero marami din po ang kilala sa pagiging covetous, self-righteous, at lalong-lalo na sa pagiging hypocrite. So, makikita po natin na kabisado nila yung salita ng Diyos, aral na aral sila sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Simple, inilagay na po sa ulo yung mga salita ng Diyos, yung pag-aaral, and yet, namumuhay sila ng may hypocrisy. Ang scribes naman po, they were copyists of the scriptures. So, ang isa pong scribe na napag-aralan na po natin ay walang iba kundi si Ezra. Sa Ezra 7 and 6 at saka 12, Ezra was known to be skillful scribe whose task was to copy, to interpret, and transmit the books of the law. Para din pong tayo, di ba sabi, aralin niyo tong word. Halimbawa, inaral po natin yung word kanina, Proverbs 4:23. Iba-iba po yung sasabihin nating explanation. Pero iisang word po yon. Ang scribes, ganun po sila. Inaaral po nila yung salita ng Diyos, tapos ini-interpret, tapos sinishare yung kanilang pagkaunawa doon sa salita ng Diyos. Yun yung mga scribe, katulad po ni Ezra. Ezra was trained in the knowledge of the law while living in captivity. Para rin po tayo, lalo tayong nahubog sa pag-aaral ng salita ng Diyos nung tayo ay ano tawag doon? Yung COVID? Na lockdown. Di ba? Kumbaga, nagamit tayo dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa pag-broadcast natin through GMA. So, GMJ. Sorry, broadcast kasi nakalagay. Ayan, thank you Lord. So, yun po, yun nga, lalo tayong naging skillful sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung makikita nga po natin, di ba, kung ano-ano na po yung ginagawa natin sa Good Morning Jesus para i-impart yung salita ng Diyos na inaral po natin. Ezra was skilled scribe and teacher with extensive training in the books of the law. So, Pariseo, Skriba, Sadducees. Ang mga Sadducees naman po, mga Sadduseo, members of Jewish group that opposed Jesus during his ministry. Siyempre, kung iisipin po natin,
yun nga, nag-aral ka ng salita ng Diyos, tapos biglang dumating si Jesus, nagturo. Pero lahat naman ng tinuro ni Jesus Christ, inaral nila. Kaya nga sabi nila, pag binasa nila, totoo pong ang sinasabi nyo. Pag binasa nyo po yung Matthew 22 at saka 23, totoo po yung sinasabi ninyo. Ganon kasi yung lahat na lumalabas sa bibig ni Jesus Christ, inaral na nila yun, napag-aralan nila, napakinggan na nila. So, kaya lang, sila yung mga nag-o-oppose dun sa ministeryo ng ating Panginoon. Ang mga Sadduceo po, they came from leading families of the nation. Yan, mga matataas na tao sa lipunan. Ang kalakalan po sa sistema ng mundo, pag may power ka, pag mayaman ka, may power ka. Pag marami kang pera, may power ka. Di ba ba? Kaya po marami po ang gusto dun sa position na yon. So, they came from the leading families of the nation, priests, merchants, and aristocrats. Sa Acts 5:17, the high priests and most powerful members of the priesthood were mainly Sadducees. They insisted that only the laws that were written in the law of Moses were really binding. Yun lang. Ano po ba yung law of Moses? Makikita po natin yan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung Pentateuch. Doon lang po sila nakakonsentrate. Pero kontra po sila sa mga Pariseo kasi ang Pariseo, ino-observe pa rin po nila yung traditions surrounding the law. Ang tatlong to po ay miyembro ng Sanhedrin. So ang Sanhedrin is the highest ruling body and court of justice among the Jewish people in the time of Jesus. Ito po yung, sa panahon natin ngayon, di ba pagka meron po tayong mga, anong tawag doon, yung hindi alitan yung may pinagdidiskusyonan. Dali mo yan sa barangay. Pagkatapos, hindi makuha sa barangay, iakyat mo yan sa higher court. Pag hindi mo nakuha uli, iakyat mo hanggang sa dumating sa Supreme Court. Ang Sanhedrin, sabi nga po dito, they are the assembly with authority over certain religious, civil, and criminal matter. It serves as the Supreme Court of the Jews. So, kung maalala nyo po noon si Jethro tsaka si Moises. 'Di ba si Moises noon napapagod na kasi nga ang daming mga paano 'yan yung ninako yung kabayo ko 'di ba ang simpleng mga bagay pero dinadala sa pamunuan para lang masettle. Ngayon sa Sanhedrin, doon po dinadala yung mga ganong kaso, yung lalo na yung mga hindi makuha sa mababang kapulungan. So, kung iisipin po ninyo, matataas na tao to. Kagabi na nag-aaral po kami ni Pastor Simply, sabi ko, sige nga, sabihin mo nga kay Senator ganito, kung ganyan. Matataas na tao po yun. Nung Monday, yung pamangkin namin, na tapos na siya sa trabaho pero yung building po yung kabilang building po kasi nila na raid nakasama po sila di syempre na confiscate po yung mga cellphone nila wala kaming communication ang pasingit-singit lang po sila ang nakalagay po dun sa report ni-raid sila kasi yung human trafficking pero nitong nitong huli, naibigay na yung cellphone nila, mali daw po pala yung ni-raid. Hindi dapat sila. So, kung iisipin po natin, di ba malaking malaking diskusyonan yon kasi nagkamali ng napuntahan. So, saan mo yun dadalahin? Paano mo yun i-resolve? So, dadalhin mo yun sa pinakamataas na kapulungan. Sa Sanhedrin, dinadala mga usapin kung ano ang tama at mali at binabalikan nila ang mga Law of Moses o mga kasulatan sa Old Testament para mabigyan ng solusyon ang mga usapin. Nang magturo si Jesus at nag-umpisa ng kanyang ministeryo dito sa lupa, inilahad niya ang katotohanan. So Jesus came to fulfill the law. Di po ba? Alam naman po natin yan. Sa Matthew 23 nga po, brinodcast ni Jesus ang mga gawain ng mga Pariseo, ng mga eskriba, at tinawag silang
hypocrites. Di ba? Halimbawa, katulad po natin, hipokrito ka naman, plastic. So, sa Matthew 23, binodcast niya po, kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, dun sa crowd, after na hindi makasagot yung mga Pariseo, Saduceo at saka Skriba sa tanong ni Jesus Christ, ipinagpatuloy niya. Kaya nga niya nasabi niya, you hypocrites, woe to you, scribes and Pharisees. Tinawag niya po itong mga hypocrites. Ano po ba ang mga characteristics ng mga hipokritong tao? Based on Matthew 23, mga kapatid. Sa verse 2, he demands respect as teacher. So, basahin na lang po natin, mga kapatid. Sa verse 3, he teaches but do not practice. Nagtuturo siya pero hindi niya pinapractice yung kanyang tinuturo. Sa verse 4, he demands service but not giving service. O kayo dyan gawin nyo to, gawin nyo to, gawin nyo to. Pero hindi siya tumutulong. Seek praise of men and parades their religion. Ako, mataas ang position ko dito sa church. Yan. Ano sabi doon? Kaya kailangan. Yan, 'di ba? May mga ganun po. Tapos particular sila doon sa titles. Sa verse 6, sabi dito, seek banquet places and cheap places in the church. Dapat dito mo ako paupuin. Yan, ganun po yung mga hipokritong mga description ng hypocrites dito po sa Matthew 23. Glory in personal attentions and in titles. Ano ba yon? Yung, di ba meron pong sinasabi, opo, pero meron po yung sinasabing, pastor ganito. Sabi niyo, hindi ako pastor, hindi. Opo, yun po, meron po yun. Pero, sa sa ego nila, medyo merong konting kiliti. Sa verse 13, they rob men of truth and life and rejects the truth and life. Ninanakaw nila yung katotohanan at yung buhay. Yun yung mga hipokrito. Nagsasabi ka ng truth pero hindi talaga totoo. Sa verse 14, they take advantage of widows and exhibits long prayers. Di po ba? Uy, oo, mag-pray tayo. Pero meron na pong ibang intentions. Sa verse 15, they are zealous to win men to their sect, but not to God. Rooting and grounding converts in hypocrisy, but not to God. Yung, punta kayo sa amin, di ba? Punta kayo sa church namin. Tinuturo sa tao, pero hindi sa Diyos. Yun po yung mga, doon sa amin, pagka nagpunta ka doon, pag umattend ka doon, yun yung mga terminology. Mawawalan kayo ng mga problema. Syempre, may problema ka, gusto mong mawala, punta ka doon. Di po ba? So, mga hypocrites po yung mga teachers na yon. Profess to be the only guide in religion, but are blind to truth and practical Christianity. Sinasabi nilang eto yung tama, eto yung totoo, pero bulag po sila sa katotohanan at saka practical Christianity. Karamihan po kasi ngayon, magagaling po magturo. Sabi nga ni Ninang Ria nung minsan, hindi naman natin kilala yung mga nagtuturo. Di po ba? So, paano mo malalaman na ang itinuturo niya ay totoo at isinasabuhay niya? So, isa din pong dapat nating matandaan na, yun nga, di ba kaya nga sabi, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, andun yung gabay ng Holy Spirit. Sa verse 23 to 24 naman, yun nga, they strain at gnats and swallow camel. Sabi dito, stress minor details and omit fundamentals of religion. Pwede na yan, eto na yan. Sa verse 25 to 26 naman, he glory in bodily cleanliness but live in moral filth. Malinis sa labas, madumi naman kalooban. Ano po nga po yun? Yung katulad nga nung libingan, di po ba? Bulok ang nasa loob. Sa verse 27 to 28, exhibit outward religious
religion and self-righteousness and ignore inward holiness in life and conduct. Puro ako ang mabuti, eto ginagawa ko, tama yung ganito, mga hypocrite yun. At sa verse 29 to 33, pretend to be more righteous than their forefathers. Ibig sabihin, mas magaling ako kaysa dun sa lolo ko. Yun yung ano. So, yun po yung mga palatandaan ng mga hypocrites. Sabi nga po, sa pag-aaral natin, balikan po natin yung Matthew 23. Ang sabi doon, woe to you, scribes and Pharisees. Woe to you, blind guides. Kahabag-habag ka, bulag na taga-akay. These words of Jesus constitute the most bitter denunciation that comes from His lips. Talagang lumabas sa bibig ng Diyos yung masakit na pananalita. Di po man lang, parang nag-aaral tayo ng salita. Kaya nga kung minsan po, di po ba, pag sabi ni Ninang Ria, hindi ko talaga maiwasang yung low tone ng boses kasi may mga bagay po talaga na kailangan bigyan ng emphasis dun sa pagtuturo. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero ang sabi nga doon, kahabag-habag ka, bulag na taga-akay, kahabag-habag ka, Pariseo at mga iskriba. Remember, nag-aaral ng salita ng Diyos ang mga Pariseo at mga iskriba. Kung ipaparallel po natin, pwede din pong sa atin yon. Masakit na pananalita that comes from His lips. Kaya nga, di ba, nagko-comment, aray ko, tama na. Pero ang totoo, sabi nga po dito, ito po ay nagsiserve ng warning sa mga gustong mabago ang buhay. At yun nga, sabi nga nung nakaraan, di ba, yung i-correct mo yung do not correct conceited people kasi magagalit siya sa'yo. Pero pag kinorek mo yung wise people, matututo pa sila. Di po ba? Jesus did not talk that way to sinners, publicans, and common people. Pero nung time na yon nagsalita siya, kasama kasi doon yung maraming Pariseo, Saduceo, at saka mga iskriba. Kaya nasabi niya, kahabag-habag kayo. Alam niyo po, nung pinanonood ko yung isang palabas tungkol doon, galit na galit yung nag-portray na Jesus nung sinasabihan niya yung mga iskriba tungkol dito. Galit na galit. Talagang tinititigan ko siya habang nanonood ako. Tapos ang inimpart naman ni Lord sa akin nung habang pinanonood ko yun, natural, magagalit ka kasi sayang yung salita ng Diyos na inaral mo na hindi mo isinasabuhay. Sayang yung panahon na ginugol mo all your life ng pag-aaral ng Diyos, tapos at the end of the day, sasabihan ka, ipokrito. So talagang magagalit si Jesus doon. So, kaya ang gusto ng ating Panginoong Jesus, yung maunawaan natin na habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, na isasabuhay po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, nakakatuwa kasi, talaga naman po nakakatuwa mag-aral ng salita ng Diyos kasi po, talagang hinuhubog po niya yung ating spiritual na pagkatao para po maranasan po natin yung mga spiritual blessing na dulot ng salita ng Diyos. Yung pong makikita rin po natin dito sa Matthew 23, yung 8 woes na tinatawag. Sa verse 13, makikita po natin, sabi nga doon, basahin ko nga pa. Sa Matthew 23, verse 13, sabi po dito, sa aba ninyo, mga iskriba at mga Pariseo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila pagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig magpasakop. Ito yung ito yung salungat sa Diyos. Woe to you, sabing ganon, mga scribes. Kasi sinasalungat nila ang gusto ng Diyos. Di ba ang Diyos, sabi nga, ang gusto niya, ang mga tao ay pagharian niya. Lumapit sa kanyang kaharian. Pero itong mga hypocrites na to, mga Pariseo, mga Saduceo, mga scribes, nung panahon na yon, na pinipili lang nila yung papasok doon sa grupo nila na nag-aral ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, ayaw nyo nang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ano pa kayo? Sinasalungat nyo pa. Di po ba? Parang ano yung example?
Natatandaan ko nung, nung meron kami napuntahan na gawain. Alam nyo, may mga nakasulat ho sa mga pader. Bawal kumain dito. Yan, huwag magdadala ng ganito. Nakasulat pa ho sa pader. Kaya pagpasok nyo, yun agad ang makikita nyo. Alam nyo, parang para ho sa akin, sabi ko, parang ano yata yun na. Siyempre, ang layunin natin, makapagdala tayo ng kaluluwa. Tapos pagpasok mo pa lang, bawal kumain dito. Bawal magdala ng pagkain dito. Ay di ba sa atin naman po, di ba yung minsan sabi okay na yun eh. Di ba? Yung minsan sabihan okay na po yun eh. Kaya minsan pwede rin palang dahilan yon. Ay bawal pala sa kanila yung ganun. Di ba? Bawal pala. Hindi po masama, simple may ganun naman po talaga. Pero para sa akin, pwede mo nang hindi naman lagyan ng ganun eh, ng karatula pa, laki-laki pa naman. Di ba? Kaya talagang napakabuti sa atin ang Panginoon, di ba? Kaya alam naman natin tayong hindi lang tayong mga taga-kompi. Di ba? Ako nga po, natatandaan ko rin dati. Noong hindi pa ho ako full-time worker noon, ako ho nung dumating ho yung mga manggagawa, umaatin-attend ho lang ako doon sa aming lugar. Ako ho yung isinasama ni Brother Bert Tamala sa mga prayer meeting dahil hindi ho marunong mag-gitara yon. Ay pag umaga ho, bagaman ho ako may trabaho na nagbubukid, niyaya ako ni Brother Bert. Sabi ni Brother Bert, samahan mo naman ako pagka ganitong araw, may prayer meeting. Doon po, natatandaan ko sa Duhat. Ay yung pong lugar na yon, kubrahan ko po ng huwiting yon. Umaga po, mga alas 8 na andun na ho ako. Ay sa lugar hong yun, enjoy ho ako mga obra ng huwiting. Alam niyo kung bakit? Ang lalaki ho ng mga tumataya doon. Minsan, pag ang mga anak nila umiiyak, bibili ng ganito. Sasabihin ni wala. Pambili ng ganito. Sasabihin ng tatay, wala. Pero pag dumating ako, meron pala, may mga pantaya sa huwiting. Alam niyo po, hanggang po sa dumating yung mga araw na wala naman nung nagbabawal sa akin. Minsan may mga pagkakataon na si Brother Bert, katabi ko, lalapit sa akin yung isang member. Sabi sa akin, nadaanan mo ba sa amin yung tinatayaan kong waiting? Ay ako naman, simpi ako na may nahihiya ako kay Brother Bert. Na ganito, si Brother Bert naman tatawa-tawa lang. Tapos alam niyo po, ginagawa ko pa rin dahil noong mga panahon nun yun, parang katulong ko po ba yung aking porsyento sa hanap buhay namin, pambili ng bigas, ganito. Pero alam niyo po, nung magtagal, kinausap po ako ni Lord. Para ho sa akin, medyo mahirap pong siyempre doon ako kumukuha, doon nakakatulong ho sa amin yun, parang ganon. Tapos kinausap ako ni Lord, sabi sa akin ni Lord, ano ba namang ginagawa mo yan? Pag umaga, tuturuan mo magsugal. Pagdating ng alas 2 ng hapon, tuturuan mo ako pa naman nag-MC. O mga kapatid, tiwala tayo. Alam niyo, kinausap na ho ako ng Panginoon ng mga sandaling yun. Kaya nung inaaral ko po itong sabi ko, di ba, salamat na lang. At tayo po'y may conviction, di ba, na gusto talaga ni Lord, yung bang pagka nagturo tayo, sa totoo lang, madali naman magturo eh. Kaya nga sabi ng iba, doon sa binasa nga sa Matthew 23, yung sinasabing, gawin na lang niyo yung sinasabi niya. Pero yung kanilang ginagawa, huwag yung tutularan. Hindi ho pala pwede yun. Ayaw ho ni Lord ng ganon. Kaya alam niyo po, masakit man sa kaisipan ko, sa kalooban ko ng mga panahong yon, tinigil ko po yon. Dahil si Lord doon nagsabi sa akin na sa umaga tuturuan ko magsugal, pagdating ng hapon, tuturuan ko para kay Lord. Kaya nga sabi ko, thank you Lord. At ang Panginoon po napakabait. At talaga naman pong gusto talaga niya sa panahon natin ngayon, di ba? Na talagang bilang mga mananampalataya, kung ano yung ating itinuturo, gusto ni Lord ginagawa natin. Kaya pagka sinabi natin na, mga kapatid, magtiwala tayo kay Lord, dapat magtiwala tayo kay Lord. Ako hindi noon O magtiwala tayo kay Lord, pero saan? Sa huwiting nyo. Di ba? Noong mga panahong yon. Pero, yun nga po, salamat sa conviction ng Word of God. At si Lord ay nangungusa para sa atin. Kaya tingnan po ninyo, ganung magturo ang Panginoon. Kaya nga kung i-rebuke niya yung mga Pariseyo, kayo, para kayong mga libingan na magaganda sa labas, pero ang loob naman anong laman? Bulok. Di ba? Kaya si Lord po, yung pagtuturo sa atin, talagang hindi tayo hinihintuan ni Lord. Kaya tingnan po ninyo, tayong mga manggagawa, kaya sabi, sa kompiho, wala nang ganun. Amen. Thank you, Lord, di ba? Pagka sinabing magpatawad, di ba, nagpapatawad na. Thank you, Lord. Mamaya pa pala yun. Ibig sabihin, nakaka-enjoy talaga Tinuturo sa atin ng Panginoon.
Ano po ba yung mga nakapanood Yan. dyan? Sa verse 14, ang sabi dito, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang mga kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito, lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Yan. Di ba minsan po, meron po kaming isang prayer meeting, sabi po doon, Sister, ito po yung pangalan ng ipagpipray. Nagbibiroan po kami. Magkano pong bayad? Di po ba? Kasi minsan, meron po talaga yun, anong tawag doon? Indulhensya. Hindi, indulgence. Yung yung sa, oo. Oo, may sariling dilihensya. Masaya ho kami dito, ha? Di mo ba? So, nagbibiroan lang po. Pero, totoo, sinabi ng salita ng Diyos, mapagpaimbabaw. Di ba? Inuubos ninyo ang kabuhayan ng babaeng balo. At sinasangkalan ninyo ang pagdarasal ng mahaba. May truth po talaga. Marami pong ganon. Di ba, minsan na nangyayari, dahil kung di ko yung pinag-pray, yun po yun, yung mga yun. So, meron pong mga ganon. Sa verse 15, ang sabi naman po dito, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat na kayo, ginagawa niyong masahol pa kaysa inyo, kaya nagiging ibayo ang dahilan para sila'y maparusahan sa impyerno. Ano po ito? Ito po yung pagtuturo na mali na nga yung itinuro. Mali na nga yung naunawaan, mali pa po yung itinuro. Ito po yung damnation of souls. Kumbaga, mas lalo po silang dinidikdik sa kasamaan. Sa verse 16 to 22, yun nga po yung false vows. Yung sinabing manumpa ka. Yan, si pastor na po yun mamaya. Outward show, yung sinasabi niyang ang ganda-ganda ng aura mo, ang ganda-ganda ng katawan mo, ang ganda-ganda ng suot mo, pero bulok pala yung nasa puso. False cleansing, ayan. Yung sa verse 25 to 26, ang sabi po dito, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthut ninyo dahil sa kasakaman at pananamantala. Sa verse 27 to 28, ang sabi po dito, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Self-righteousness. Sa verse 29 to 31, boasting and self-conceit. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno, mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makaiiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya nga, di ba, kung ano yung nasa puso, yun yung lumalabas sa bibig. Ano sabi nila? Kung sana nabuhay kami nung panahon, hindi namin ipapapatay. Huli sa bibig. Huli sa bibig. So, yun po yung mga mapagpaimbabaw. So, mga kapatid, sabi nga, bilang yung question po kanina ni Pastor Simple, sabi niya nga doon sa unang question, kung tayo daw po ay mga taga-akay, saan mo dadalhin ang inaakay mo?
Yan. Mamaya po niya yan pagpapatuloy at tayo po na ay mag-greet ng happy birthday sa ating mga kapatid. June 29. June 29. Sino nga ba may birthday ngayon? Ayan. Para po sa ating birthday ngayon, Sister Christine Pinzon, Sister Angie Sotomango, Brother Michael Cecilio, Sister Cora Labung, Brother Gap Pugay, and Brother Peter Noas. At sa ating belated happy birthday, Sister Nor Kalingasan, Brother Patrick Bisite, Brother RJ Dinaco, Brother Aljur Lasay, at Brother Bong Ensyong. And belated happy anniversary, Makaturing Prayer Group. Happy, 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 happy. happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po! And happy anniversary. Thank you, Lord. Ayan. At para po sa ating YouTube account, mga kapatid, kayo po ay mag-subscribe sa ating YouTube account at Comfy Media 4713. Pindutin niyo po yung subscribe button. Panoorin niyo po yung ating mga nakalagay doon. I-like at i-share ang mga videos po natin. Ganito po ang itsura ng YouTube. From now, meron po tayong mga playlist, Comfy Music, Dakilang Pagsamba Song, awit pagsamba songs, mga special events natin, anniversaries, concerts, album launches, yung fun run po natin. Naku, nung fun run natin, talagang fun. Panonoorin na lang po. Thank you, Lord. At yung ating mga outreaches and mga Metro Manila na mga videos, yan, gatherings and fellowship, at yung mga highlights po ng ating mga seminars. So, panoorin po natin yan kasi po, napakasarap pong gunitain yung ating, yung mga activities na nagdulot po sa atin ng growth ngayon. Di ba? Kaya nga yung fun run, dahil sa fun run lumaki ko ngayon. Thank you, Lord. Ayan. Meron po mga konti pong sagot dun sa ating questions kanina na makakatulong po sa atin. Yan. From Sister Tess Mercado, nakalagay po, layunin po sa pag-aaral ng salita o pakikinig ng salita ni Lord ay para lumago sa pananampalataya at matutong mamuhay ng tama at makilala si Jesus ng mas malalim at mamunga upang maka-encourage na din ng iba na madadala kay Jesus dahil pag na kay Lord, anumang pagsubok, may peace pa rin. Okay? Si Sister Tess. Kay Mama Ched, ang layunin ng salita ng Panginoon ay upang makilala pa natin siya ng lubos at akayin natin sa tamang daan ang mga naliligaw ng landas at higit sa lahat makita natin ang katotohanan. Check. Sister Menchi, ang salita ng Diyos, matutuwa ka kasi pag naunawaan mo, marirealize mo ang katotohanan ng sinasabi ng Diyos at siya rin ang nagkakaloob para maunawaan mo ang kanyang mga salita. Brother Patrick, to be Christ-like is to seek and to save the lost. Kaya ka nag-aaral to be Christ-like, kaya ka nakikinig to seek and save the lost.
Thank you, Lord. At para kay Sister Rita, galing kay Sister Rita, para makilala ng lubusan ang Panginoong Hesus at maunawaan ko ang mensahe ng Panginoong Hesus at magamit ko sa araw-araw ng aking buhay at makasunod sa kalooban ng Diyos. At ito ay magamit or ma-share naman sa kapwa at maunawaan din nila ang kalooban ng Diyos. Thank you, Lord. Ayan, kasi po ang ating life verse ay 2 Timothy 2:2. Ano nga? Yan. Sa Tagalog po, yung ating life verse, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituturo mo sa mga taong mapapagkatiwalaan na magtuturo naman sa iba. Yan. Kaya nga po, di ba, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nai-inlove tayo sa salita ng Diyos. Katulad po ng ating repeat new song of the week, How I Love Your Law, composed by Minister Jerry Orlina. Your commandment is with me all the time and make me wiser than my enemies. I understand more than all my teachers because I meditate your instructions. I have greater wisdom than those who are wrong because I obey your command. I have avoided all evil conduct because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. I have not neglected your instructions. You yourself are my teacher. I gain wisdom from your law, and so I hate bad conduct. How sweet the taste of your instructions, sweeter even than honey. I understand more than all my teachers because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. Lord, you are more precious than gold, more beautiful than diamond, sweeter even than honey. How I love your Lord, how I love your Lord, how I love your Lord,
Yan, thank you Lord. Salamat, Minister Jerry, sa napakagandang awitin. Tama-tama naman po sa word natin. Pag minahal natin yung kanyang batas, ay hindi ho talaga madadaya. Kaya nga po, napakahalaga ng pag-aaral natin. Ngayon po sa pagkapatuloy, dito nga po sa tinatalakay natin na bulag na taga-akay. Kaya nga po ang sabi doon yung salitang kahabag-habag ka, bulag na taga-akay. Alam niyo po, ang ibig po sabihin pala ng salitang bulag sa wikang Griego, yung salitang blowing, o yung humihihip, yung blowing pride. Di ba? Yung palang ibig sabihin noon, yung parang hinihipa na yon. Sa Tagalog ay parang may kayabangan. Di ba? Yung po yung ibig sabihin dyan na ito po yung mga pagpapahalaga, may pagpapahalaga sa sarili. Di ba? Minsan palagi na lang sinasabing ako, parang hindi na sila kasali, ako na lang lagi, kung hindi dahil sa akin, kasali rin po pala yun. Di ba? Yung mga bulag din pala yung ganun, parang ipinagmamalaki na lang yung kanyang sarili. Alam mo, kung wala ako dyan, kung hindi dahil sa akin, wala sila dyan. At salamat na lamang po sa Panginoon at tayong lahat ay hindi tayo katulad ng mga Pariseyo na sa panahon ngayon, nalaman po natin ang Word of God. At kapag sinabi po natin taga-akay, sila po yung mga taga-gabay, ano po yan, tagapagturo, ito yung mga leader or teacher ng mga walang alam. Kasali po dyan, si P, nagtuturo, kasali po dyan yung mga walang alam Kaya nga lamang po, yung mga walang alam, mas madali silang maniwala. Diba? Doon sa kanilang itinuturo, simple, katulad nga na nabanggit kanina, alam nila po yung batas Simple, maniniwala ka talaga. Di ba? Kaya nga minsan may nagsasabi, alam mo ba, yung Bible, cover to cover, alam ko na yan. Di ba? Kaya pagka sinabi, limbawa, katulad ngayon, yung pinapaano sa amin ni Pastor Alex, basahin natin yung awit. Ay, nabasa ko na yan. Alam niyo, sa totoo lang di ba? Nabasa na po natin yan Kaya nga lamang po, nung nagkukwentuhan kami ni Sister Maribik, kaya lang yung mga nabasa ko noon, parang nakalimutan ko na uli. Di ba? Kaya yung pala sinasabi ni Pastor, ulit-ulitin. Si P, madali ho tayong makalimot. Kaya ang paalaalay gamot, ano daw po? Sa tao nagbabasa. Babasahin uli natin yan. Jesus condemned blind guides who wrongly teaches people a legally justified way to lie. Yun po. Di ba talaga namang kinundim po ng ating Panginoong Hesus mga bulag na taga-akay na nagtuturo sa mga tao ng mga makatutuwirang pamamaraan ng pagsisinungaling. Nakakita ba kayo ng mga ganon? Ang galing magsinungaling. Nako, nagtuturo, pero ang galing magsinungaling. Na parang tama ang itinuturo, pero mali naman. Di ba? Kaya nga yung pag-aaral natin, sinasabi ni Sister Ria, mas maganda po yung kinakailangan matulad tayo sa mga taga-Berea. Ano ba sila? Pagka nagtuturo si Pablo, binabasa po nila yung Bible. At kapag ganun ang pamamaraan, sasabihin natin, bahala ka na, basta ituro mo yung tama, yung sinasabi mo, paniniwalaan ko yung sinasabi mo. Di ba? Pero mas maganda na rin po yung kanyang itinuturo ay ginagawa niya. Iyan po. At tinuturo ang mga bagay na nagtutwist na parang totoo ang tinuturo. Nagtuturo ng legally justified falsehood. Di ba? Saan ho yan? Kung babalikan nga natin yung binasa natin, ano sabi ng 16? Number 16, parang sinasabi doon, yung panunumpa. Ano yan? Okay lang naman yan. Di ba? Balikan natin sandali po. Ano sabi ng verse 16? Sa aba ninyong mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Nako, sabi sa kanila, wala daw anuman ito. Ay ano po ba ang sabi ng Word of God? Sa Matthew 5:33 hanggang 37, huwag kang sisira sa iyong pinanumpa ang pangako. Di ba doon pa lang? Kaya nga maganda, binabasa yung Bible At saan pa po yun? Mangangaral 5:4. Alin nyo ba nakalagay doon? Doon daw po, galit na galit ang Diyos. Doon sa mga ngako. Tapos hindi naman tinutupad. Diba? Kaya nga minsan, pagka may nakikita tayo nangangako, diba, na ang sabi nila, alam mo, kung mayroong pagdating ng araw na sa kompi may matitira, ako ang matitira. Pero nung may umalis, siya yung umalis. Di ba? May mga ganun Di ba? Parang hindi ka na maniniwala. Kaya yun po, sabi doon ng Word of God. Kaya tandaan po natin, ayaw ng Diyos na mamuhay tayo saan. Masakit niyang banggitin
Ayaw po ni Lord na mamuhay tayo sa kahangalan. Di ba? Kaya nga sabi, habang pinag-aaral nga namin to, parang, ay pasensya na kayo ha, medyo masasakit yung ating bibitawang salita ngayon dahil ito po yung topic natin eh. Pero iyan naman po ay masakit lang doon sa mga hindi ginagawa. Pero doon sa mga ginagawa, gumagawa ng kung ano ang kanyang sinasabi, kanyang ginagawa, ano yan? Ibig sabihin, no, kaya nga tayo ngayon, ang Word of God, nagtuturo sa atin para tayo ay makapamuhay sa katotohanan. Ngayon, sabi nga dito, ang mga blind guides ay mga taong may hyper-legalistic behavior. Ano po ba ito? Ito yung nasubrahan sa pagiging makaligal na gawi o asal. Di ba? Nakakita na ba kayo ng mga gayon? Kaya nga po kinukundiman ni Jesus ang mga tagapagturo ng may mga, yung pa sinasabing ito, may mga degree-degree ito. Di ba? Parang sinasabi nila doon niya sa Matthew 15, 1-2. Ano po ang nakalagay doon? Sabi doon ay, bakit nilalabag ng mga alagad mo? Di ba? Sabi ng mga Pariseo sa Panginoong Hesus, bakit nilalabag ng mga alagad mo? Yung sinasabi ng turo ng mga ninuno natin. Yun ang sabi sa ating Panginoong Hesus eh. Para bang, kung ikaw ba naman yung ganon, ang Panginoong Hesus sasabihin. Pero sa totoo lang, mas naman po sila, mas matanda sila eh. Simple, noong pong bago dumating si Jesus, nag-aral na sila eh. Di ba kung tutuusin naman, kaya nga minsan mahirap, parang mahirap magturo do sa mas mataas kaysa iyo. Pero isa ho natutunan ko, pag ang itinuturo mo ay tama, salita ng Diyos, hindi, simple, kanya-kanya naman tayo eh. Simple, pag napatapat ka sa ganon, ang tinuturuan mo ay mas maedad sa iyo, basta ang mahalaga, Word of God ang itinuturo na tama at ang ginagawa natin ay yung sinishare natin ay ginagawa natin. Kaya nga po sabi diyan, ay ginamit ng ating Panginoong Hesus ang scripture, ang pagtuturo, pero hindi nakita sa kanila. Sabi to, ginagamit ang scripture sa pagtuturo, pero hindi nakikita sa kanila ang sinseridad tungkol sa kanilang itinuturo. Di po ba? Kaya nga, sabi diyan, halimbawa, sinasabi na magbayad ka ng ikapo, siya naman hindi naman nagbabayad. O magpatawad kayo, pero pag nagsalita naman, ang dami namang hinanakit. Ang dami namang ganito. Maniniwala ba kayo sa ganon? Kaya nga sasabihin mo na lang, sige, maniniwala na lang ako sa sinasabi mo, pero sa ginagawa mo. Pero hindi po eh, kaya nga ikinundim ni Lord tong mga Pariseo, ganun po sila eh. Itinuturo na masama ang mangako, pero sila naman, hindi po naman nila pinapahalagaan ito. At salamat doon sa kanyang mga salita. At ang mga blind leaders po, ito yung mga bulag na taga-akay, ay dangerous. Bakit po ito mapanganib? Iniisip nila at sinasabi na alam nila ang kanilang patutunguhan. Pero ang totoo, hindi nila alam kung saan nila dadalhin ang mga sumusunod sa kanila. Yun ho ang pinakamatindi. Kaya nga kung ating babasahin sa Kawikaan 16:25, ang nakalagay po doon, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya yung pong sabi dito, yung pagiging leader, hindi po madali yan. Kaya kinundim nga po ni Lord yan eh, yung mga nagtuturo na hindi naman ipinapamuhay. Kaya salamat sa Panginoon at tayo talaga naman laging tinuturuan. Ano pa po yung mga blind leaders? Sabi to, lead others in how to be clever in their deceit. Sabi to, tinuturuan na ng mga bulag na taga-akay ang mga tao na maging eksperto sa kanilang kasinungalingan. Di ba? Isipin niyo. Tinuturuan ng mga tao na maging expert sa kasinungalingan. Yung sinasabing, ano naman to? Kaunti lang naman tong pangsisinungaling. Di ba? Hindi naman ito malaki. Di ba? Hindi naman ito capital sin. Di ba? Hindi po ganun eh. Sabi diyan, teaching the right way to lie without committing the sin of lying. Alin nyo, doon sa Leviticus 19:11, ang sabi po diyan, pag ating tinignan, huwag kayong magnanakaw o manliling lang o magsisinungaling. Kaya ganun na lamang po ang Panginoon. Ang sabi doon, huwag manliling lang o magsisinungaling. Kapag ka itinuturo ay hindi tama at hindi naman niya ginagawa, kasali pala yan doon sa Leviticus 19:11. Ano pa po? Yung blind guys teaches how to make vow without intending to honor them. Ito yung nagtuturo tungkol sa pangangako pero walang intention na gawin ito.
Diba? Hindi po, yung po pala, yung mga tao nga sa Matthew 5:37, kaya nga ang pagtuturo ng Panginoon ay ganoon na lamang po. Sabi diyan, maging ano tayo? Jesus is teaching us to be trustworthy and to be honest. Diba? Kaya, we must have the integrity to tell the truth. Diba? Mahalaga rin po yun. Kaya sa ating buhay ngayon, ang Panginoon ay talagang ituturo sa atin ng paano. Blind guides, sabi to, pay attention to minor rule, but neglect the primary ways to bless others. Yun nga po, doon sa 24, ang sabi doon, ginagawa niyo ito, pero mas nakakalimutan niyo ang mas mahalaga. Diba? Nakakalimutan niyo, para bang ginagawa yung maliliit. Sabi nga sa binasa doon ano nakalagay? Iniinom yung mga niknik. Inaalis, sabi doon. Pero nilulunok daw yung kamelyo. Pero alam nyo ba nakalagay sa Bible sa Leviticus 11:20-41. Pag binasa ninyo diyan, mga bawal pala 'yon. Huwag mong kakainin yung mga insektong ganito. Pero sa kanila, yung kamelyo iinumin nila. 'Di ba? Kaya dapat talaga aaralin talaga ang Word of God. 'Di ba? Ano pa? Binibigyang attention ang mga minor things nang higit sa mga importanteng bagay ukol sa pamumuhay Kristiyano. Yun nga, dito sa yung verse 23, ano po ang nakalagay? Sa 23, sa abaring ng mga eskriba at mga pareseyo, mga mapagpaumbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalaga, ang aral ng kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag ninyong kaliligtaang gawin ng iba. Diba? Tingnan ninyo, ganun ang Panginoon talagang ituturo sa ating lahat. Kaya nga po, sabi diyan, lahat ng bagay na ukol sa espiritual na pamumuhay ay importante po sa Diyos yan. Napakahalaga po niyan sa ating Panginoon. Mahalaga sa ating Panginoon, sa ating espiritual na pamumuhay, na tayo'y yung ating mga sinasabi ay ating naipapamuhay. Kaya kung sakali man na mayroong mga pagkakataon na hindi nagagawa, anong gagawin? Ang sabi diyan, ihihingi ng tawad kay Lord. Siyempre, mabigat po yun Yung pagkakasabi ni Lord, kaya sinasabi ni Pastor, tingnan mo ko anong pag sinabing woo. Yung woo pala, ang sabi daw, kahabag-habag. Para ba sinabing kahabag-habag? Nakakita ba kayo ng kahabag-habag? Parang kawawang-kawawa talaga. Ayun po ang sabi diyan. At ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao, kaya ipinadala niya ang ating Panginoong Hesus. Siyempre, siya ang katotohanan. Sabi diyan, sa buong ministeryo ng ating Panginoon sa lupa, itinuro niya ang mga bagay tungkol po sa paghahari ng Diyos. At wala na pong dahilan para hindi natin sundin yung kanyang ginagawa. At tayo inakay niya sa katotohanan, na unawaan natin, naranasan natin ang espiritual na katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. At tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus sa katotohanan, itinuro sa atin yung kanyang salita. Kaya nga sabi doon sa John 14:6, sabi doon ay, Jesus is the way, the truth, in the life. Siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Tandaan natin, alin po yung katotohanan ng Word of God. John 1:1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, at ang salita ay Diyos. Kaya nga gusto ng ating Panginoon, at nakalagay din sa Bible, Joshua 1:8, huwag kalilita ang basahin ng aklat na ito, dili-dilihin ang aral na ito. Sabi diyan, tandaan natin, wala ho naman perfect na tao. Pero pagka lagi na lang niyang ginagawa yung ganito, patawad kayo, siya na may hindi. Parang hindi na natuto. Di ba? Pero lagi hong may pag-asa kay Lord. God hates religious hypocrisy. Galit po ang Diyos sa mga relihiyosong mapagpaimbabaw. Alam ng katotohanan pero hindi naman po nila ipinapamuhay. Kaya mga kapatid, sabi nga kung may mga bagay katulad ng pag-aaral natin ngayon, kaya nga nung inaaral namin to, parang ang sakit-sakit Di ba? Masakit lang naman po yan sa mga hindi gumagawa. Nasaktan po ba kayo mga kapatid? Pwede po mong marinig ang hindi? Hindi, di ba? Kaya mga kapatid, tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga dito sa ating pag-aaral ngayon, sa kalipunan ng mananampalataya, kailangan po talaga natin ang katotohanan. Alin po yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. Saan natin makukuha yung katotohanan? Sa pamamagitan po ng pag-aaral at pagbabasa ng salita ng ating Panginoon.
Purihin po ang ating Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At salamat po, Panginoon, salamat sa napakagandang umaga na kami puno ng kagalakan, puno ng pasasalamat ang aming mga puso sapagkat sa umagang ito, ang inyong salita, ito po ang magiging gabay po namin upang sa ganun makalakad po kami ng naayon po sa inyong kalooban. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy 2